Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Marami ang nagtatanong kung ako ba ay bumibili ng lumang barya. Dahil marami pa rin na nag-aakala na kapag luma na ang barya ay meron ng mataas na halaga. Na sa akin ngang pananaw, ito ay maling paniniwala. Kaya nga dapat kung hindi mo alam ang halaga ng iyong mga lumang barya ay dinidetalye mo. Kung magtatanong ka sa isang legit coin collector kung ano bang taon, kondisyon ng barya, kung ito ba ay bago pa o laspag na, at ang denominasyon nito, dahil maraming pinagbabasihan ng mga coin collector upang malaman kung magkano ba ang halaga ng isang barya. Kaya't ang aking kasagutan kung ako ba ay bumibili ng mga lumang barya ay yes, totoo na ako ay bumibili nito, pero hindi yung mga common coin. At ang inyong mga nakikita ngayon, yan ang mga example ng mga common coins. Luma pero hindi nagtataas ang halaga dahil madali pa itong hanapin. Ang aking kadalasang hinahanap ay yung may mga taong 1945 pababa. Hindi dahil ito ay luma, kundi dahil ito ay mga gawa pa sa silver. Alam nyo ba na merong mga barya na nasa sirkulasyon pa na mas mataas pa ang halaga sa lumang barya? Ito ang mga tinatawag na hard to find coins ng BSP series. Kaya tutukan nyo ang video na to at ating ipapaliwanag sa inyo na hindi talaga totoo na lahat ng lumang barya ay may mataas na halaga, dahil ang ating pagkwekwentuhan at nakumpleto ko na ang mga hard to find na ginagamit pa natin ngayon sa sirkulasyon, ang Big 5 ng BSP series na talaga namang libo-libo ang halaga. At ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit nagkakaiba ang kanyang mga halaga kahit parehas naman ang itsura. Dahil napakahalaga sa isang legit coin collector ang kondisyon ng barya. Kaya't atin ang pagkwentuhan ang mga barya na nasa sirkulasyon pa na may mataas na halaga. Umpisahan natin sa 1 piso BSP series. Ano ba ang sinasabing BSP series? Ito yung mga barya na taong 1995 hanggang 2017. Ito ay kasalukuyan pa nating ginagamit, pero kapag nakakita ka ng taong 2005, yan ang tinatawag na hard to find coin. Sa lahat ng taon ng 1995 hanggang 2017, ito ang taon na pinakamahirap hanapin. Kaya di hamak na mataas ang halaga nito kumpara sa mga lumang barya na mga common coins naman. Ang halaga nito ngayon from 400 pesos to 1,000 pesos. Ang nakikita nyo ngayon na quality, sa ganyang kondisyon, pwede itong mabili from 500 to 700 pesos. Pero kung uncirculated na tulad naman ito, yan naman ang aabot ng 1,000 pesos. Kaya malaki ang diferensya ng kondisyon ng barya, kung ito ba ay laspag na o hindi pa nadadampian ang libag. Kung ang pag-uusapan naman ay 5 pesos ng BSP series from 1995 to 2017, ang pinakamahirap hanapin naman ay ang taong 2006 o hard to find coin. At ang inyong mga nakikita, ito naman ay may price range from 1,000 pesos to 5,000 pesos. At ang nakikita nyo na circulated na sa ganyang kondisyon, ito ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos to 3,000 pesos. Pero kapag ganito naman na uncirculated, nakasealed pa, ito yung sinasabi ko na from 4,000 pesos to 5,000 pesos ang halaga. Kung 10 piso naman na may taong 2,000 hanggang 2017, dalawa naman ang itinuturing na hard to find coins. Umpisahan na natin ang year 2009. Ang price range nito from 1,000 to 5,000 pesos din. At ang circulated na inyong nakikita sa ganyang kondisyon, ito naman ay pwedeng mabili from 1,500 pesos to 3,000 pesos. At kung uncirculated naman, ito yung may halagang 5,000 pesos o pwede pang tumaas. Ang isa pang 10 piso BSP series na hard to find coin ay ang taong year 2007. Napakahirap din itong hanapin. Kaya nga ito ay may halaga rin na 1,000 na baka humigit
pa ng 5,000 ang pinakamataas. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo ang aking hawak na year 2007. Ito ay circulated na. Kaya nga sa ganitong kondisyon, ito ay nagkakahalaga lamang ng 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos ang aking estimate. At hindi pa ako nakakakita na uncirculated na ganito o nakasealed pa o hindi pa nahahawakan. At kung meron mang ganyan na nag-e-exist, sa tingin ko ito ay hihigit pa ng 5,000 pesos ang halaga dahil wala namang coin set na inilabas ang BSP ng year 2007. At eto na ang pinakahuli na BSP series na hard to find coin. Eto naman ay ang 25 centimo year 2006. Dati ang price range ko neto ay from 1,000 to 5,000 pesos. Pero sa isang coin group, sila ay nagkabentahan ng uncirculated na umabot ng 6,000 pesos. Yes, ganito ang kanyang quality, uncirculated, nakasealed pa. Ang nakikita nyo, yan ang may halaga from 5,000 to 6,000, depende na lang sa usapan nyo. At kung circulated condition naman, wala pa akong nahahunt. Baka meron ka. Mag-comment lang sa comment section. Pero sabi ko nga, iba ang halaga ng mga circulated. Mag-uumpisa ang price niyan from 1,000. Depende na lang sa ganda ng kondisyon ng barya at kung maganda, baka umabot ng 3,000 pesos. Ang mga diniscuss natin, yan ang mga tinatawag na hard to find coins ng BSP series. Yan talaga ang mga binibili ng kolektor sa mataas na halaga. At yan ay nagsisirculate pa. Kaya baka makahanap ka pa niyan sa sirkulasyon. Basta't laging tatandaan na hindi porke lumang barya ay may mataas na halaga. Dahil ang nagpapataas ng halaga ng barya ay kung mahirap ba itong hanapin, mapaluma man o bago. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, mga kabarya.